Gusto ko lang mag-express ng opinion ko, no? Kasi ang sa tingin ko yung problema natin ay yung paano natin trinato yung RT-PCR eh. Opo. Nung nilabas yung RT-PCR, actually, paano natin, actually useful yan eh. Pero not as much as we treat it, how we treat it now. Kasi dapat yan kasi sabi nga ng mga dalubhasa sa mga nababasa kong researches, hindi mo dapat i-rely lang sa PCR test ang diagnosis mo. Unfortunately, pag nag-positive ka, diagnosis mo na kaagad yun, which is not very accurate at saka hindi naman practical masyado yan. Bakit? Kasi yung RT-PCR test na yan, sinet up nila sa mataas na cycle. Ibig sabihin, masyado siyang sensitibo at marami siya talagang false positive. Sabi ng mga studies, scientific studies, dapat yan, ang usefulness ng RT-PCR, ginagamit yan in correlation with all the rest of the clinical parameters. Ibig sabihin, kung positive ka at may pneumonia ka, SARS yun. Kasi yung typical na, yung tinatawag lang ground glass na opacity sa CT scan. Isang malaking, ano yan eh, tapos SARS to eh. Alam niyo yung SARS? Yung SARS is Severe Acute Respiratory Syndrome. Severe. Ano ngayon yung asymptomatic? Na, pwedeng SARS yun, siguro hindi pa nagde-develop. Pero kung ikaw ay asymptomatic at hanggang asymptomatic ka lang, hindi ka naging severe, aba, paano ka naging SARS-CoV-2? Samantala, severe acute eh. Doon na nga severe sinabi acute. eh. Sa Ngayon, na may sakit na walang symptoms. Iyon, paano ka naging, samantalang severe acute respiratory syndrome yan eh. So kung ikaw positive ka at naging severe respiratory syndrome ka, malubha ka, nandun ka, meron kang typical pneumonia case, tapos yung mga blood parameters mo positive, saka mo sasabihin, SARS-CoV ito. Ang gold standard supposed to be, kukunan ka ng katulad nung ginawa nila sa China, kukunan ka ng specimen sa lungs, tapos patutubuin nila. Culture yan eh, normal na ginagawa. Pero siyempre, of course, virus yan, hindi lahat ng meron nun eh. But anyway, they should have done the specific yung sequencing sinasabi ni Dr. Oclaret. Para pagdating ng RT-PCR test, at malaki ang chance na yun nga talaga, bababaan nila, pakikita ko sa inyo mamaya, yung isang na inautopsy, yung bababaan nila yung cycle para sigurado kang pagka nag-positive, yung talagang napakaraming cells doon, napakaraming virus. So, making a diagnosis of SARS-CoV-2 basing only on a positive RT-PCR is not scientifically, it's not clinically or not medically sound. Kasi dumating ka, positive ka, na-expose ka lang, nag-positive ka. Tapos, wala ka namang symptoms. Paano ka SARS-CoV-2 ka? Yung SARS is Severe Acute Respiratory Syndrome. Hindi ka naman severe. Paano yun? Tama to, Doc Fidel, kasi lahat ng basis ito, pagka binigyan ka ng result ng RT-PCR, SARS-CoV yung base doon na nilalagay nila. Hindi naman COVID eh. O doon sa mga nakikinig natin ngayon, pasensya na kayo. Yung discussion natin talaga, malalim na may technical aspect dahil may mga nakikinig rin sa ating mga doctors ngayon. So, kaya yung explanation ni Dr. Jose, talagang very technical siya at nililaymanize naman rin ni Dr. Fidel para both ways may understanding tayo. Dahil bakit? Ito kasing ginagawa natin ngayon na paghihimay, iisa lang ang gusto nating marating. Mapatunayan natin na may mali talaga dito sa RT-PCR. Base sa malalim na technicalities at base sa nangyayari sa ngayon at yung mga nabiktima na nito. So, yun yung kailangan nating ma-establish dahil doon sa unang program natin, attorney, first part, second part, na-establish na natin doon. Huwag kayong mag-alala, sambayanan, kasi malalim ang taking down notes ni attorney Aaron at gagamitin niya ito. Actually, sa pagpapile niya ng mandamos or ng TRO dito sa ipinapakipaglaban natin na hindi tayo against sa gobyerno. Ang sinasabi natin sa ngayon, ihinto muna ito, pag-aaralan, mag-start ulit tayo sa zero para tama na yung tatahakin natin landas at wala nang mabiktima at wala nang maraming mamatay dahil sa malaking pagkakamali. Mali na yung RT-PCR. Mali pa yung ginagawa nilang interpretasyon dito sa COVID at saka dito sa variant. Lahat mali na. Pinutuloy lang nila. So, kapag nagsinungaling ka sa umpisa,
Doc Jose, At present, yung ginamit nila na procedure sa RT-PCR ay isang universal primer laang sa coronaviruses. That is why maski ordinary flu, nagiging positive sa RT-PCR kasi ang ginamit nila na primer ay universal primer for coronavirus. Now, anong primer ang dapat gamitin para maitama? as what I have said, Anong primer? in order to get the correct sequence or the correct positive result for the PCR, you have to have a specific primer unique only for the SARS-CoV-2. In other words, dapat nag-establish muna sila ng original sequence ng SARS-CoV-2, tapos kumuha sila using bioinformatics software, kumuha sila ng segment of that particular virus, genetic material, which is unique only for SARS-CoV-2. Using the unique primer for SARS-CoV-2, you will be able to get a correct magnification of the genetic material for SARS-CoV-2 if the primer that they have used is unique only for SARS-CoV-2. The problem now is that's why na-withdraw nila, na-realize nila na mali palang ginawa nila kasi ang akala nila dahil ang SARS-CoV-2 is a coronavirus, ang ginamit nila na primer is universal primer for coronavirus. Dapat kasi kung ginamit nila yung universal primer for SARS-CoV-2, kung ginamit nila universal primer for corona, pagkatapos na na-magnify, dapat i-sequence muna bago at tapos yung after sequencing, i-compare nila sa original sequence kung tama ba yung na-magnify o hindi. Dapat yun ang procedure na ginawa nila. So, thank you, Doc Jose. At so, ang recommendation ni Doc Jose is tama yung procedure na ginagamit dahil may mali talaga. Ang ibig mo sabihin, Doc Jose, even using the same RT-PCR, itama lang yung sequencing. Ganun ba? I-offer natin na solusyon? Ganito yan. If you are using a universal primer for coronavirus, you will be able to get any genetic material for any strain of the virus belonging to the family of coronavirus. In order to verify whether that segment is SARS-CoV-2, kailangan mo na i-sequence yung PCR product at saka i-compare doon sa original sequence ng tunay na virus. Kasi yun lang ang magpapatunay na yung PCR product na iyon, yung positive na PCR na yun ay authentic or hindi. Kasi nga ang purpose lang kasi ng PCR is to magnify or multiply. So pagkatapos na mag-multiply, kailangan mong i-sequence para ma-compare mo dun sa original sequence kung tama ba yung na-magnify mo o hindi. Doc, may capacity ba tayo na, let's say, yung mga dineclare na lang namatay because of COVID, may capacity ba tayo to, yung gobyerno natin to isolate this? Actually, the PCR product is a manifestation of the isolated genome. Because after the PCR, the product of the PCR are actually the genetic material yun na na-magnify. So, para malaman mo kung tunay talaga iyon, dapat yung product na iyon, i-gene sequence, tapos i-compare doon sa original sequence kung nagkatugma ba siya o hindi. Of which, pwede yung gagawin kasi mayroon naman tayong sa Philippine Genome Center, may machine naman eh. Yun. Tama. So bakit, Doc Fidel, pinag-uusapan na natin dito yung solusyon. Anong pwedeng mai-offer natin, Doc Fidel, na solusyon? Bukod doon sa binanggit ni Dr. Jose na tamang procedure, yun ang offer natin sa ating gobyerno para maitama ito. At pwede naman pala siyang ma-isolate. Bakit hindi ginagawa? Doc Fidel, ano yung matibay na recommendation sa ating DOH para maitama na ito lahat? Dahil kapag tayo is nasa harap na ng Senado, nasa harap ng Kongreso or sa Korte, hahanapan tayo ng solusyon.
Ano bang solusyon? At kailangan, yung solusyon na ibibigay natin, base rin sa sinasabi ni Dr. Jose, mapatunayan natin na tama yung solusyon na ino-offer natin. Go ahead, Doc Fidel. Kap, ganito yan no? Umpisahan ko na muna yung, alam nyo noong 2018, tiningnan ko yung ating statistics. Ang nakita ko alam nyo yung flu and pneumonia, alam nyo ang ilan ang namatay, 75 o 78,000 in 1 year. 2018 lang. Sabi ko, hinanap ko ngayon 2019, 2020, 2021, wala. So, saan napapunta yung 75,000? Ngayon, ilan lang na namamatay. So, anyway, isang highlight yan. Meaning to say, nawala yung flu, nawala yung pneumonia, nawala lahat yung mga coronavirus na common colds. Kasi meron tayong 7 coronaviruses May MERS, may SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, at may 4 pa tayong coronavirus na human hindi yung galing sa animal. Bukod pa yung galing sa animal. Bukod pa yung mga adenovirus, bukod pa yung respiratory syncytial virus, marami pa mga rhinovirus, marami pa tayong mga viruses na ganun din ang nagmamanifest din siya ng ang tawag nila ILI, influenza-like illness. So, sabi nga ni Dr. Claret, paano natin ma-differentiate lahat doon? Kailangan talaga meron talagang gagawin doon sa pag-specify doon sa kung ano yung nakikita nilang genetic structure. So, anyway, anong gagawin natin? Ang aking recommendation, it cannot be solved by just one procedure. Kung meron man tayong gagawin para matama natin lahat, sa akin, ay multi-strategy approach ito Kasi marami naman tayong pwedeng gamiting mga procedures Like for example, yung antigen test. Yung antigen test, baliktad naman siya doon sa RT-PCR test. Very specific siya. Antigen nga, yung spike protein nga ang hinahanap nun Yung antigen test, spike protein ang ginagamit niya, yung hinahanap niya para mag-positive. Ang kaso nga lang, kailangan na mataas ang level ng spike protein bago siya mag-render ng positive result. So, ibig sabihin, marami din siyang false negative. Hindi ibig sabihin na nag-negative ka sa antigen test na ibig sabihin wala ka nun. But anyway, nagko-complement dapat sila dun sa PCR test. Dapat lang yung PCR test mo tama yung procedure katulad nung sinabanggit ni Dr. Claret. Ibig sabihin, if you have a patient who is clinically positive at nag-positive ka sa antigen test, that's okay. Ibig sabihin, confirmed. Pero kung meron kang pasyente na clinically positive at negative yung antigen test mo, then you can go ahead with the RT-PCR test mo at makukorelate mo yung kanyang clinical picture. Which means to say, ang aking recommendation is, ano lang ba, yung bang implementing rules and regulation ba, dapat yun, ang DOH nag-i-initiate paano natin gagamitin ang diagnostic test in each and every hospital. Ang nangyari kasi, nung nagbigay sila ng ganito ang gawin mo, RT-PCR test, ito ang gold standard, tapos. Wala na paano namin gagamitin yan? Bahala kayo, basta bumili kayo ng RT-PCR test, at gano'n na, naglaganap na tuloy yung mga investment sa RT-PCR test. And then we cannot do anything else now. Bakit? Kasi syempre kung ititigil mo yung RT-PCR test, lugi yung businessman. Tama si Doc Fidel. Doc Fidel, nakuha mo na yung right word. Ayaw nating sabihin yan. Pero tumatawa si Atty. Aaron. Kasi tumatawa lang yan, pero ang isip niyan, umiikot. Ganyan ka, maghimay. Kap, meron pa akong babanggitin, Kap. May idadagdag ako doon sa sinasabi ko. Doc Jose at saka Atty. Go ahead. Ngayon, Kap, okay, so sabi ko, in the diagnosis of ito, para sa akin, doon sa diagnosis natin nito, dapat may implementing rules and guidelines yan, paano gagawin. Yung basta symptomatic, okay? Tapos ngayon, in the midst of the pandemic, hinahanap na natin ngayon yung herd immunity. Meron naman tayong serologic test So if I were the one, kasi mura ang serologic test, pwedeng gawin sa lahat, gusto ko, kung akong masusunod, let's say for example, ako ang Secretary of Health. Pakitake down notes mo, Atty. Aaron. Ang gagawin ko ay gagamitin kong mass testing ng serologic test ng antibody test. Bakit? Gusto kong makita kung gaano kalawak ngayon ang positive sa antibody ngayon ang aking community. Hindi nila ginagamit yun So, I would like to know
how much herd immunity do we have in a community? Pwedeng may paraan yan kasi meron tayong serologic test for antibodies. Yung mga na-infeksyonan na, yung mga nabakunahan na, yung lahat ng mga merong antibodies sa loob ng katawan nila, makikita natin ang profile ng isang community using the serologic test. Bakit hindi nila ginagawa yun? Napakamura lang siya. Alam nyo, Kap, ang isang source ng false positive ay yung handling. Ako nararanasan yung sa dami ng tinetesting araw-araw. Na quality ba yan? Quality ba yung pagte-testing nila? Bakit? Kasi napakaraming nakukuhang, alam mo na, source ng RNA sa katawan. Lahat ng living cell, kahit plante, sabi nga nung isang presidente ng yung namatay galing sa Zambia ba yun, o Gambia, sabi niya, naglagay nga siya ng papaya, positive for RT-PCR test Lahat ng cells pwedeng magbigay ng positive RT-PCR test. Meaning to say, yung handling lang mismo ng gumagawa ay talagang napakasensitibo niyan. Kasi yung pag-handle mo niyan, yung iyong paggamit ng kamay mo, lahat ng procedure mo, dapat very sensitive yan Alam ni Dr. Oclarit yan. Sources of false positive results ay nasa kalahati siguro sa tansya ko, kalahati ng mga false positive results mo are because of handling technique. Wala Okay. Supposed to be, ako nag-DOH ako, Kapa. Nag-DOH ako yung panahon ng dengue. Ako naging team leader nung dengue control sa amin nung araw, nung 1991. Alam ko yan. I structured the control measure dun sa amin. But anyway, ganito yan, Kap. Yung COVID ngayon, dapat yan, aanoy natin dapat yan i-structure talaga, dapat may implementing. Ang ginagawa kasi ng DOH, bago sila pumasok sa isang procedure, nagtitraining yan sila, kumukuha sila ng, tatawagin lahat ng mga health workers, tapos magsiseminar sila, may workshop. Paano natin gagawin itong procedure?